Ng ordinansa. Walang iba kundi si Konsehal Grex, ayan, Grex Lagman. Ang pangalan po niya ay Greco Edse Lagman Jr. Magandang gabi po sa inyo, Councilor. Ako po ay mabubulol lang konti paminsan-minsan. Nasasanay ko kasi akong Congressman Lagman, Councilor Lagman po kayo. Okay, una-una po, pakinggan nyo nga po, nasa estado na ho ba itong panukalang ordinansa ninyo na to? Itong panukalang ordinansa ay pumasa na sa plenaryo. Okay. Ibig sabihin nito, it's a matter of due course na lang na kung saan ikukumpirma to. Opo. At pag nakumpirma na, yung ating punulunsod na si Mayor Herbert Bautista would sign this into law. So ang tansya po natin, kailan po ito magkakabisa, Councilor? By October 24, ito po ipasado na. Pero ang implementation po nito, baka next year pa. Kasi ingat po kami dahil gusto namin magkaroon ng technical working group para matiyak po namin na talaga maayos yung pagpapa-implement at yung talagang qualified beneficiaries ay talagang sila yung magbibigyan ng ganong klaseng tulong. I'm sure po ito'y dumaan naman sa mga public hearing, mga public consultation, so hindi ko na po itatanong yun. Bagamat may kumokontra, natural po may kumokontra yan. Gusto po namin malaman, pakikwento niyo po naman, ano po yung mekanismo nito at siguro para po sa ordinaryong tulad ko po, taga Quezon City po ako, magkano ho ba ang madadagdag sa binabayaran ko pang taon kung ang lote ko po ay 140 square meters lamang? Okay, ganito. Tama-tama yan na figure na yan. Kasi 140 square meters sa computation namin, pasok yan sa 100,000 assessed value. Dahil ito po ay 0.5% po lamang yung ating tax rate. At ang tax base natin is 100,000 pesos assessed value. Ang mabayaran nyo lang po ay 500 pesos. Yun ang 500 pesos? Yun ang po ang ganda, kaya i-kabayad nyo. So para kung baga sa presyo ng isang bucket meal, nakapag-contribute na po kayo to social transformation. Kasi kung paniniwala po namin, ang problema po sa informal sectors, ayaw ko silang tawagin ng squatter, ay problema po na lahat. At kami po ay maapila sa bayanihan spirit ng mga taga-Lungsod Quezon na kung tayo natin pong kumain sa mga restaurant, tayo po natin mabili ng mga magandang mga damit, mga lelos, ano po ba naman yung magbibigay tayo ng additional na between 500 to 1,500 pesos per year para sa ating mga mahirap na mga kasama sa lungsod. At ano po mas malaki ang magiging gastos kung mamamalagi po sila sa ganung kalagayan ng city government. Tama yan, Anthony. Gusto ko po explain yung sinabi ni Anthony kasi ang mangyayari kasi nito, ang target po namin ng mga beneficiaries, yung mga talagang nasa danger areas, yung mga nakatira sa mga ilalim ng tulay, nakatira sa creek side, nakitira sa ilalim ng mga transmission lines po natin, tulad ng Transco. Ito po yung mga tao na kung saan pag nagkakaroon ng kalamidad, mas lumalaki tuloy on the long term yung gastos ng gobyerno dahil kailangan silang i-relocate, i-rehabilitate, etc. And we want... At ang ginagamit kong pera yan, taxpayers money din. Taxpayers money din, no? Okay. Ang tanong po ba't po kailangan pang gumawa ng panibagong bayarin na ganito? Wala na bang pera ay kung mapapukurin ng city government? Balita ko isa sa pinakamayaman, itong Quezon City po. Totoo po yan, and that's the common sentiment sa mga nag-oppose sa nasabing ordinansa na kung kayo ang pinakamayaman ni Luzon, ba't kinakailangan niyo pang mag-seek ng aming partisipasyon by levying to us additional special assessments like this SHT tax. Ang aming contention po dyan, we cannot actually say na palibasa meron tayong surplus. Yung surplus na yung gagamitin na for socialized housing. Pag tayo po ay gumagawa ng isang budget, for example, at the start of a fiscal year, very conservative tayo kasi ang basihan po ng isang budget ng isang LGU, yung projected income niya. Nagkakataon lang because of good fiscal management at the end of the year, mas marami po kaming nalilikom na income kaysa sa expenses. Pero it doesn't mean na yung surplus po namin ay ilalaan lang sa socialized housing. Napakami po problema, Anthony. May problema sa health, pangsugan. May problema sa mga kalamidad. May problema sa peace and order. Marami kayong pwedeng pagkagastusan sa pera po ng Quezon City. Pero ang susunod na tanong po, yung pong pangamba din na hindi po kaya maging magnet ng squatter o informal settlers ang ordinansa po ninyo ito. Dito na magtambakan sa Quezon City ng mga tao ito. Alam mo, Anthony, isang misconception din po yan dahil dito sa Lungsod Quezon, actually, very strict kami. May census po tayo na kung saan
ang cut-off lang, year 2000. Yung mga bagong salta sa iba't ibang parte ng Pilipinas na pumunta ng Luzon, Quezon, they cannot avail of the socialized housing tax program or housing program. Actually, ang sinasabi ng UDHALO na kung saan ito pa ang basihan ng nasabing ordinance, 1992 na na-census, pwede pa sila mag-avail. Pero dun sa aming technical working group, dahil na rin sa pagiging sensitibo namin sa clamor ng mga middle class property owners at sa pangamba na yan na sinabi mo, ang cut-off namin from 2000 onwards, hindi na pwedeng i-accommodate yung lalampas pa ng masabing time frame na yan. At least klaro po yun. Okay, Congressman, mga huling punto ko na lang po. Kayo po may property sa Quezon City? Meron. Opo. Based on the assessment, magbabayad lang ako ng 600 pesos. 600 pesos? So, alam mo, Anthony, kung kaya natin gumasos ng iba't ibang klase entertainment, etc., ano ba naman yung nakapag-ambag ka sa marami kang taga-lunsod, nabigyan mo sila ng future, at yung mga informal sectors na napakalaki ng kanilang informal economy, at pwede nang ilagay sa mainstream at hindi na sa fringes, hindi na sa margins ng society. Ito po, malamang susundan po ng ibang mga city council po ito sa Metro Manila in particular. Pero last question ko po, gaano po kalaki ang problema ng Quezon City sa squatting? Napakalaki. Gaano maraming squatter po dito? Sabihin natin squatter. 42% ng 2.8 million na residente ng Luzon, Quezon. More or less, 1.3 million, mga ganun po. Napakadami. So we cannot just ignore this problem. Hindi ito pwedeng walisin lang sa ilalim ng carpet, holistic, at kalimutan. We should be all involved in this. Sir Grex, maraming salamat po. May papakita lang po kami mga picture sa inyo. No? Ano po masasabi niyo dito sa mama na? Mukhang susunod na presidente. Ito po yung pangalawa. Ito po ay sa Payatas po yan. Nakakalungkot, Anthony, nakakalungkot. Kami mga konsihal, halos araw-araw namin yung weekend. At pangatlo po, Quezon City Mayor Herbert Bautista. Siya po yung actually nagkaroon ng ideya na magkaroon po tayo for the first time ng isang komprehensibong housing program na kung saan the previous administrations ay hindi ko na napansin. Ito po yung pangapat. Pag-ibig pa ito. Kasama po yung mga beneficiaries dyan. Gusto namin po nang bigyan ng lahat. So, hindi po ito dole out. Kasi baka isipin ng mga mayayaman, dole out hindi po, babayaran po nila at akibat po ang pag-ibig para ma-ensure na mayroon silang pambayad. At panghuli po, familiar kayo dito? Pro-RH po tayo. Pasok po natin RH bill. Maraming salamat. Nakakatulong din po yan sa problema natin sa squatting in the future. Maraming salamat po, Congressman. Councilor Grex Lagman. Salamat. At ito po dapat yung abangan sa aming pagbabalik.